Maliban sa mga bayani ng ating bansa, may iilan din na naging traidor at piniling pumanig sa mga kalaban. Kilalanin natin sila sa video na ito. Number 1, si Cecilio Segismundo, nahuli ng mga Amerikano ang presidente ng Pilipinas noong March 23, 1901. Natuntun at nahuli si Emilio Aguinaldo dahil sa tulong ni Cecilio Segismundo. Nakasali sa KKK si Cecilio at pinagkatiwalaan ng presidente para gawing messenger. Nung merong conflict ang Amerikano at mga Pilipino, doon na nagtago si Emilio sa Isabela. Dahil dito inatasan niya si Cecilio na ihatid ang liham sa mga kasamahang Pinoy para humingi ng tulong. Isang buwan naglakad si Cecilio sa mga bukid hanggang nahuli siya ng mga Amerikano at napilitang sumuko. Pinangakoan siya ng commission sa Philippine Army at reward na $300. Kung sasabihin niya kung saan si Aguinaldo, nanggap niya ito at agad nahuli ang presidente. Number 2, si Januario Galot. Si General Gregorio del Pilar ay pinakabatang general sa panahong ito. Magiting niyang nilabanan ang mga Amerikano sa Tirad Pass sa Ilocos Sur. Ngunit sa huli natalo ang grupo ni Goyo dahil pinaligiran sila ng mga kalaban. Dahil sa pagtatraidor ni Galot, siya ang nagturo sa Amerikano kung saan ang lihim na daanan papunta sa pwesto nila Goyo. May laban pa sila ni Goyo nung una. Subalit nang napaligiran na sila ng mga Amerikano dahil dumaan ang mga ito sa lihim na daan. Dito na sila natalo. Mula sa 80 Filipino soldiers, 8 lamang ang nakaligtas. At isa sa mga namatay ay si General Gregorio del Pilar na tinamaan sa leeg habang nagmamando sa kasamahan. May kwento na hindi daw maganda ang trato ng mga iilang Pilipino. May kinagalot kaya nag-traidor siya. Number 3, si Apolinario Alcuitas. May isang magiting na bayani na kahit hindi man sikat, pero kilala siya ng iilan lalo na ng mga Cebuano, na isang rebelde na lumaban sa mga Espanyol. Si Pantaleon Villegas o kilala bilang si Leon Quilat. Inatasan ni Aguinaldo si Leon Quilat na pumunuan ang rebelde sa Cebu April 3, 1898. Sumugod ang grupo ni Leon Quilat sa Cebu noong Palm Sunday. Ito ay tinawag na 3 de Abril Revolt. Nakuha nilang talunin noong una ng puwersa ng Espanyol, pero nang dumating ang mga backup nito sa Manila, dito sila umatras ni Leon Quilat at pumunta sa Carcar. Natakot ang mga pinuno ng Carcar. Baka kasi sila ang mapag-initan ng mga Espanyol dahil nandun si Leon Quilat. Kaya nagplano sila na patayin si Quilat at pinagawa nila ito kay Apolinario Alcuitas. Noong April 7 ng gabi, nilasing nila si Quilat at ng umaga ng April 8, sinaksak nila si Quilat at ang mga grupo nito habang natutulog. Number 4, ang makabayang katipunan ng Ligang Pilipino. Noong sinakop ang Pilipinas ng Japan, may mga grupo ng Pilipino ang kumampi sa kanila. At isa na dito ang makabayang katipunan ng Ligang Pilipino o mas kilala bilang Makapili. Nang maisipan ng Japan na magsali ng Pilipino sa kanilang puwersa, kumampi ang Makapili sa mga Hapon. Natakot ang iilang Pilipino sa kanila dahil sinusumbong ng Makapili ang sino mang hindi sang-ayon sa Japan. Sila ay nagsusot ng bamboo basket na may butas sa mata upang hindi sila makilala ng ibang tao. Sa oras nang sila ay magsusumbong, dahil sa ginawa ng grupo na ito, marami ang namatay na kapwa nating Pilipino. Number 5, si Antonio Surabao. Si Surabao ay alagad ng isang Spanish encomiendero sa Palawan na si Pedro Sarmiento. Noong 1580s, nagplano ang ilang mga nobles mula sa Pampanga at Manila para labanan ang mapang-aping Kastila. Pinamunuan ito ni na Agustin Legazpi at Martin Pangan at ang gobernador Silio ng Tondo at si Magat Salamat at ang isang Japanese na Kristiyano na nangakong tutulong sa kanila. Isa sa rason kung bakit nakarecruit sila sa Borneo at Japan. Habang papunta sa Borneo, at tumigil si Salamat sa Calamianes at nakausap niya si Surabao upang humingi ng tulong. Imbes na sumali sinumbong ni Surabao sa kanyang amo ang plano ng grupo, agad na hinuli ang grupo nila Salamat para parusahan at patayin. Dahil sa pag-traidor ni Surabao, marami ang namatay at naparusahan.